Una po sa ating mga balita, ilan pa mga personalidad ang humarap sa investigasyon ng Senado kaugnay sa mga umano'y maanomalyang flood control project. Kabilang na dito ang asawa ng kontratista na si Sara Diskaya na pinangalanan ng mga umano'y kongresista at opisyal ng gobyerno na humingi ng porsyento sa mga na-award na government projects. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas live. Angelique, pasabog ang mga revelasyon ng mag-asawang Diskaya sa kanilang pagharap sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Pinangalanan, Angelique, ni Curly Diskaya, ang ilang opisyal ng gobyerno, ang umano'y nangihingi ng porsyento na hindi bababa sa 10 hanggang 25% sa mga proyekto. Karamihan sa mga binanggit ni Curly Diskaya sa pagdinig ay mga kongresista. Narito at inisa-isa niya kanina. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. Subukan pa ng PTV News kunin ang panig ng mga pinangalanan ni Curly Diskaya. Sabi pa niya, minsan daw ay may kinatawa ng ilang politiko at makikipagkita sa kanila upang manghingi ng porsyento. Sumunod pa na lumutang na pangalan ay ilang matataas na opisyal at ilang kawani ng DPWH. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Angelique, sabi pa ni Diskaya, hindi nila gustuhan ang mga nangyayari pero napilitan umano dahil sa umano'y panggigipit. May mga pinangalanan pa si Diskaya. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang 2025. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. Sa makatwid po, Rep. Toby, kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay
siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Amin yan. Hindi namin ni-request yan. So, So, hindi na ako nagtanong kung parada yan or Sagasa. sagasa. Ang sinasabi ko lang po is, yan po yung nakita ko. Samantala, Angelique, ay susubukan pa natin kunin ang panig naman ni Congressman Zaldico. Samantala, Angelique, sa hiwalay pa na pahayag, sinabi naman ng mga Diskaya na handa silang tumistigo at maging state witness at humingi sila ng proteksyon para sa kanilang seguridad. Angelique. Okay, Daniel, bukod dun sa ledger, no, at yung mga voucher na hawak ng mag-asawang Diskaya, pero wala namang pirma yung mga tumanggap ng pera, meron pa ba silang ibang ebidensya na maaring ipresenta sa Senado? Angelique, yan yung medyo gray area. Kasi alam mo, sa totoo lang, madali naman kasi talaga mag-accuse, madali namang magpangalan ng kung sino-sino. Subalit, in so far is concerned dito sa pagdinig, ay wala pang pinapakita na matibay na ebidensya itong mga Diskaya. Alright, sige, maraming salamat, Daniel Manalastas.